Ito po ang size ng ating pong kalamansi. Kung sabay-sabay, di na po tayo nag-i-spray. Pwede na po natin itong bitawan ng ating pag-i-spray. Yan, yung mga ganyan size na yung mga gaholen, mas higit po sa gaholen. Kaya pag sabay-sabay po ang bunga ninyo, makakaminos na po kayo ng inyo pong pag-i-spray. Kaya lang po tayo mga katribya po nagtutuloy-tuloy ng ating pag-i-spray dahil meron po tayong tinatawag po na gasaresa. Yung gasaresa na ito mga katribya, may possible pa ito na malaglag o matusok. Lalo na ito pong ating tinatawag na gamais. Meron po tayong size na gamunggo. Good morning po sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang gabi, anumang pong oras dumating po ang ating pong vlog. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon mga katribya, ito po, follow up po muli po tayo ng ating operation spray sa ating pong kalamansian. Dahil marami na rin pong mga buko, mga katribya. So follow up para masigurado rin po natin na ito po ay hindi po mai-insekto. Happy holiday po sa inyo lahat mga katribya. At ito, kailangan po natin sipagan para meron po tayo pang maintenance. Yung ating pong kalamansi, kailangan regular po tayong nag-i-spray. Although organic po yung ating abono, syempre di pa rin naman po tayo masyado pang magkampante doon po sa ating na hindi na po mag-i-spray dahil alam nyo naman ang mga insekto ay napakabagsik. Wag na wag kang mapapatlangan ng inyo pong pagbobomba, sigurado ang inyo pong inaalagaan masisira. Hindi na po magiging buo ang inyong kalamansi. Sa atin lang mga katribya po ganito lang naman po yung ating ginagawa. Parang pinaamoy lang po natin po yung gamot. Yan lang naman po kasi ang paraan po natin para sila po ay lumayas. Pag hindi po kasi natin ganito ang ating gagawa, ala tayong paraan para po umalis ang ating mga insekto. Dahil siyempre bago-bago pa lang naman po tayo gumagamit po ng organic. Although maganda po ang epekto dahil marami po siyang buo, tapos hindi po siya yung naglalagas. Nakagandahan pala ng organic po na yan. Meron man pong malagas, hindi naman po siya yung marami, yung mga sira na lang halos. Lalakihan na rin po mga katribya po yung ating pang-inero. Pero meron pa rin po tayong halawin. Marami po ngayon mga katribya magpipitasan dahil yun na nga, mga pangregalo sa mga inaanak, yung mga ninong at ninang. Kaya halos busy ngayon ang mga tao. Bibihira na lang po tayo mga katribya pong talagang makitang hindi busy. Buti na lang po yung ating inaanak ay isa lang. Yun, yung aking kumpare doon sa San Leonardo. Kaya kinuha tayong ninong doon kanyang anak. Ano naman po yan kakinuha kang ninong, okay naman tayo, wala naman problema.
Yan, yan ang ating spray alagang kalamansi tayo mga katribya. Magandang umaga, makulimlim, masarap pong mag-spray. Yung ating pong mga bunga nakalaylay na. Isang araw ay tutukuran naman na po natin ito, tatalian, dahil bumibigat na yung kanyang daladala. Kaya kailangan na po natin siyang tukuran para hindi po magkasangalan. Ayan, oh. Lalo na pagka yung single na sanga napakahina niyan pagka hindi natin tutukuran. Lumuluwag po yung pihitan natin ng bomba, kaya inihigpitan natin. Yan, napakasimple lang mga trivia po ng pag-aalaga. Ayan, oh. Ganyan lang, oh. Pero dami pong bunga. At naman ninyo, hindi po power spray ang ating pong gamit. Ito lang ang ating gamit-gamit, ang ating chargeable. Pero para siyang pinower spray. Ganyan ang kalamansi. Basta pagka nalaman po ninyo yung paraan, yung technique, alam mo nang magpabunga, sitting pretty ka na. Mag-aabang ka na lang po ng presyo sa inyo pong kalamansi. Pag nagusto mo presyo at pwede yung kalamansi ninyo, ayun, tsaka nyo po ngayon siya ipapitas. Tayo naman mga katribya, abang-abang lang po tayo ng medyo maganda-gandang presyo. Ngayon kasi marami pong nagpipitasan, kaya talagang magsasamantala po ang mga buyer at pati na rin po ang mga ahente. Siyempre alam nila okasyon, yan, kailangan po nila ng pera, kaya mambabarat po sa kalamansi. Kaya tiba-tiba naman po ngayon ang mga ahente at buyer, dahil permis po na mataas ang kalamansi, ang presyo sa palengke bumaba man, konti lang. Pero kumpara po natin doon sa kuhanan sa puno, ay lalo na po sa parte po ng Mindanao, may nagchat po sa atin, ang halaga ng presyo po ng kalamansi nila is 250. Hindi ko alam kung totoo po yun. 250, napakamura naman, parang presyo pong tag-ulan ang kuha doon sa kanila. So sa madalit salita, nagsasamantalahan po sila ng kanilang mga buyer at ahente. Kung ako naman doon sa aking subscriber, bakit ko po ibibigay sa kanila po yung ating kalamansi sa ganung mababa? Mas maganda ilakad niya, ihanap po ng buyer ng mas mataas. Pwede niya pong idirekta sa palengke, mas mahal niya pong maibebenta pagka po nakarekta kayo sa palengke mga katribya. Kaya yun po ang ating maisasuggest kung malayo man po yung inyong pong lugar at kayo po ay binabarat. Magkuhan po tayo, sakripisyon pumunta ng bagsakan. Malay nyo sa bagsakan mataas na kuha, sa inyo ipirmis pa rin ang kuha na mababa. Kawawa po tayo, lalo na po yung mga nag-aalaga na malaki po ang ginagastos. Hindi naman po kasi biro-biro mga katribya po ang gastos sa kalamansi, dahil talagang lahat yan ay merong kalaki po na pera. Pataba, abono, pataba yung ating insecticide, yan, di po biro-biro yan. Herbicide, lahat yan ay ating ginagastusan, lalo na ang ating pagpapatubig. Yan.
Kaya doon po sa ating pong mga katribya, spontaneous lang ang inyo pong pag-aalaga. Tayo ganun din naman. Magandahan naman po kasi no sa atin. Wala po tayong problema po doon sa buyer. Kasi ako rin, marunong rin ako bumiyahe, magbenta sa mga bagsakan. Kung nakikita ko pinagsasamantalahan kami rito, ihahanap po natin ang iba pong buyer or pwede nung idirekta doon po sa palengke. Yan po yung technique po natin ginagawa. Yan po yung kalamansi po ng ating kapitbahay. Nauna po yan ng 1 taon sa atin. Tinanan nyo naman po mga katribya. Ito po yung pinanggalingan po ng ating sampalok na nabuwal. Kaya namatay yung kalamansi natin na bagsakan. Medyo nasaktan po yung ating kalamansi dahil naliliman. Ngayon po lang siya po bumabawi. Nakakatribya. Masarap po mag-spray po ngayon dahil makulimlim. Ito naman po yung papatay na itong kalatatay. Di na po siya ngayon mapatay dahil marami pong bunga. Nasa kuha na po ito. Kulang-kulang 15 years. Bumata itsura noong malagyan po ng pataba na organic. Sige po, spray po tayo pumuli. Doon po sa ating mga katibya po nagtatanong kung anong size ba na po pwede na po nating bitawan o wag na pong spray ng ating pong kalamansi na kung saan safe na po ang bunga. Hindi na po siya sisirain po ng mga manunusok. Alam nyo mga katribya, dito sa amin pagka po ganito po ang size ng ating pong kalamansi, na kung sabay-sabay hindi na po tayo nag-i-spray, pwede na po natin itong bitawan ng ating pag-i-spray. Yan yung mga ganyan size na yung mga gaholen, mas higit po sa gaholen. Kaya pag sabay-sabay po ang bunga ninyo, makakaminos na po kayo ng inyo pong pag-i-spray. Kaya lang po tayo mga katribya po nagtutuloy-tuloy ng ating pag-i-spray dahil meron po tayong tinatawag po na gasaresa. Yung gasaresa na ito mga katribya, may possible pa ito na malaglag o matusok. Lalo na ito pong ating tinatawag na gamais. Meron po tayong size na gamunggo. Kaya kailangan maging continuous po yung ating pong pag-i-spray. Yan po ang ating pinoproteksyonan para hindi po siya tusukin po ng ating mga maninira. Gaya ng mga putakte at iba-iba pa. Hindi lang po kasi ang putakte mga katribya ang tumutusok, kundi bagkus pati na rin yung ibang mga insekto na ang target niya ang bunga. Pagka hindi po natin ito mga katribya po regular ng ating pong pag-i-spray, ang mangyayari po dyan ay masisira po ang bunga ng inyong kalamansi. Kaya magtataka po kayo bakit ang kalamansi ninyo ay marami pong mga bukol-bukol, marami pong mga kopildong dahil nag-stop kayo ng spray. Ngayon, maliban na lamang kung continuous ang spray po ninyo, kung mahina namang klase ang gamot na inyo pong ginamit, masisira din. Tingnan nyo po, tayo po ay nag-i-spray pa, pero meron pong mga nakakasingit po mga katribya po ng mga insekto. Pag po naiba na po ang size, mawagayan ito, oblong ng kanya pong itsura, ayan, wala na po tayong magagawa po dyan, kundi yan po ay malaglag na lang. Pero pagka ang size po natin ay bilog, maganda po ang pagkabilog niya, okay. Pero pagka ganito po oblong o pahaba, yung pagkabilog niya, sira. Ito meron po tayong ganitong size na posible pang tusukin pero kukunti na lang. Ayan, makakasurvive pa ito hanggat nakakapit po doon sa kanyang stem ang ating kalamansi. Malaki po ang pag-asa mga katribya po na hindi po siya malalaglag. Kaya pagmamasdan din po ninyo mga katribya po yung inyo pong inaalagaan, kung marami ba ang sira o marami po ba ang buo. Dahil pag marami pong sira, dapat magbago na po kayo ng inyong gamot. Sabihin, hindi po kable o hiyang ang inyo pong gamot na ginagamit. Ayan po mga katribya po yung ating pong gasaresa. Ayan, kung ating pong ipa-percentage yan, yung pong gasaresa, nasa 80% ang ating possible po na ito ay magtuloy-tuloy hanggang sa siya ay mapitas. Yan. Meron po tayong katribya nagtatanong na bakit daw po ba umiitim po yung dahon ng kanyang kalamansi. Yan po mga katribya ay dulot po ng tinatawag natin na white flies.
Yung pong white flies mga katribya po ay lumalabas kapag ganito naglalalamig. Yung mga maliliit na mga puti, kayang-kaya niyang paitimin ng kalamansi kahit na yan po ay marami. Ngayon, ang ginagawa po natin dyan, kung kayo po ay may power spray, pwede nyo po siyang haluan po ng dishwashing. Pwede rin po yung sabon po mga katribya po na pulbos. Yan. Tapos wag po masyado pong matapang. Meron naman pong templada po yan. Sa isang drum, pwede na po doon yung kalahating litro po ng dishwashing. Doon naman sa pulbos, isang sachet. Basta tunawin lang po mga katribya. Mahuhugasan po yung mga dahon na maiitim na yan. Tayo kasi mga katribya, meron po tayo nito. Kasi chargeable lang naman po yung ating pong gamit. Okay lang naman po kahit na umitim po yung ating dahon. Di naman po siya nakaka-apekto. Ang importante, basta't buo po ang inyong kalamansi. Buo ang bunga. Tapos meron rin po tayong pangontrol po dun sa pangitim po na yung white flies na inihahalo natin gamot. Ayan, kaya nakokontrol po siya. Regular naman po kasi yung ating pong pag-i-spray, kaya hindi naman po siya ganong marami na talagang maitim na itim ang ating pong dahon. Ay, tinan niyo po ito. Ito yung size po na kung saan hindi na po natin ito kayang survive. Pag marami po ang kalamansi ninyo na maliit pa lang po ay pahaba na ang tsura. Ito ganito. Yan o, sira na yan. Sira po yan yung mga maliliit. Basta't iba size, nakita nyo po malalaglag na po dyan sa ilalim. Pero pagka po buo, ganito ang size, buo, okay yan, hindi siya masisira. Kaya yan po yung ating inaagapan mga katribya, para po manatili po ang ating kalamansi ay buo. Ayan o. Meron po tayong sira din. Ayan. Kahit paano pong spray ang gawin ninyo dyan, di na po natin ito masisave. Kasi nasa loob na po yung uod. Kaya yun po ang magiging malalaglag o malalagas sa inyo pong kalamansi. Hindi naman po ganun karami. Siyempre talagang may masisira dyan dahil gamit lang naman po natin ay chargeable. Pero majority naman mga katribya po ay buo ang ating kalamansi. Kaya pagka po mga katribya po na maganda po yung ating pag-aalaga, ayan, marami pong mga tuloy po na bunga. Yan. Yan, ito tayo yung sira. Yan. Ganyan po mga katribya po, para po maging familiar po kayo. Kung yung inaalagaan ba ninyo yung majority yung ganito, ibig sabihin nun, magbago na po kayo ng inyo pong gamit. Yan po yung mga masisira. Isipin niyo mga katribya, nag-i-spray tayo. Marami po mga nagsisipag-spray rin ang kalamansi nila. Pero mas higit po na mas marami po ang kanilang sira doong bunga kaysa doon sa buo. Kaya pagka po tag-araw mga katribya, talaga pong nagmamahal ang presyo ng kalamansi dahil hindi po lahat ay marunong pong magpabunga. Marunong lang magpabulaklak. Marami tayong mga ka-farmers magaling magpabulaklak. Ang problema, magpatuloy ng bunga. Kaya maraming mga nalalagas ang bunga nila. Hindi kasi alam po yung pamamaraan. Tayo, alam po natin po yung paraan, kaya naman natin isinishare sa inyo. Yung po ang ating gamot mga katribya, ay yan po, iba-iba po ang ating ginagamit. Para po alam po natin na hindi lang po yung iisang gamot natin. Lalo na pagka ang ating kalamansi mga katribya ay malalaki na. Yun, baguhin ninyo ang inyo pong gamot. Kung susundin po natin po yung label po na binibili natin, ang nakalagay doon 1 week. Iba naman twice a month o 15 days, every 15 days. Iba naman every week. Pagka yun po ginamit po ninyo, ubos ang bunga ng kalamansi ninyo. Tapos 1 teaspoon, nako, pagtatawa na lang tayo ng ating mga insekto. Ayan o, ang dami na po ng mga buko ng ating kalamansi. Kaya yung ganito pong size,
malalaman nyo na kung maraming buong sira o maraming buo. O, dahil doon sa size o sa hugis. Ito, maraming buo ito. Yan. Tapos pagka tinamaan po ng gamot, maganda po pagkabilog. Pero pagka hindi po natamaan po ng ating pong gamot, ayan, yun po yun naman ang pagkakataon ng insekto para siya ay masira. Ayun, nakopildong siya, may sira yan. Yeah, take note doon po sa ating mga katribya sa mga nag-aalaga. Hindi po natin mape-perfect po ang ating pag-i-spray na wala pong masisira. Kahit po power spray ang ginagamit, kahit po marunong, may nasisira. Kaya lang, ang dapat natin na maalagaan kung alin po yung buo, dapat yun ang ating maintenance. Halimbawa, marami pong buo yung kalamansi ninyo. Mula pa lang po doon sa gamunggo, tapos gamais, titigilan na ba natin? Dapat continuous pa rin ang inyong pag-spray kasi kada tubig ninyo maglalabas pa uli na panibagong bulaklak. Kaya yung panibagong bulaklak po na yon, yun naman po ang magiging kasunod natin doon po sa mga nalaglag na bunga. Kaya meron kang pambawi. Kaya lang siyempre, kaya handa mo lang po mga katribya po yung inyong pong bulsa sa pambili po natin ng ating mga gamot na ginagamit. Okay, tapos na tayo. Ayan, tayo po mga katribya po ay nagtubig, tapos na rin po yung ating patubig. Ayan, pilalagyan po natin ng tubig para di na po tayo maghahakot. Tingnan mo nga naman ninyo mga katribya po yung ating pong kalamansi. Nakalaylay na. Kaya meron tayong inaasahan. Maghihintay na lang tayo mga katribya po ng ating paglaki ng bunga at siyempre ng presyo. Kaya sa palagay natin na medyo mababa po ang presyo ng kalamansi, dadaanin lang po natin sa dami po ng bunga. Paano mga katribya? Kita-kita lang po tayo po bukas. God bless sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers. Continuous nyo lang para po marami po tayong malaman. So share po natin ang ating pong alam sa pag-aalaga sa kalamansi. Bye bye, God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas.